Hello mga Cubs, kumusta at welcome back sa ating vlog. At for today's video, ang pag-uusapan natin ay patungkol ito dun sa katanungan ni Kabayan kung ano ba yung mga magagandang klase ng trabaho dito sa Poland. At sa nakikita ko ay napaka-interesting ng topic na to dahil isa rin to sa mga gusto kong itanong dati nung ako'y bago pa lang dito sa Poland. At yun nga, ang pag-uusapan natin dito ay kung ano yung mga magagaan na klase ng trabaho, ano yung medyo may kabigatan, ano yung mga trabaho na mabilis ka makakaipon, at yung mga klase naman ng trabaho na mas marami kang oras para sa sarili. Dahil yung iba nga sa ating mga kababayan ay gusto nila na i-enjoy yung kanilang stay dito sa Poland or dito sa Europe. Okay? At kaya kung interesado ka sa mga ganitong klaseng topic, ay huwag mong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-like and share ang ating video para makatulong sa iba, at patap na rin ang bell button para laging updated sa mga susunod pang informative video. At ganoon din po sa ating Facebook at TikTok account. Please huwag niyong kakalimutan na mag-follow, mag-like, and mag-share para po sa ibang mga kababayan. Okay? Kung ready ka na, tara, umpisahan na natin. So, yun, unahin natin mga kababayan yung mga klase ng trabaho na medyo magagaan at hindi kayo masyadong mahihirapan, okay? So, i-share ko na lang yung personal experience namin. Kasi dati nakapagtrabaho kami sa clothing warehouse. And then, ang ginagawa lang namin doon ay nag-i-scan lang kami ng mga barcode ng mga parcel na binalik ng clients or customer. So, yung mga items na yon, i-scan lang namin yung parcel and then bubuksan namin, then bibilangin yung mga items, tapos i-input namin doon sa computer. At ganun lang kadali yung trabaho, ganun lang kasimple, hindi ka mai-stress. Ang challenge lang doon kasi minsan nakatayo ka rin, ganyan, kahit papano. Pero nakakaupo-upo rin naman kami, and then hindi naman ganun kabilis yung trabaho. Parang chill lang, kaya talagang masasabi ko na isa yun sa napakagaan na trabaho na na-experience namin. At doon nga pala sa warehouse na yon, sa clothing warehouse, meron din namang ibang part na naglalakad-lakad ka kasi nagpipicking ka ng mga items na order, or kukolektahin mo yung mga items, then pagsasama-samahin mo kasi halimbawa sa isang order merong 5 items. So ipunin mo yon, then magi-scan ka rin, but maglalakad ka kasi hahanapin mo kung saang area. But overall masasabi ko na halos lahat ng trabaho doon eh napakadali lang, napakagaan lang kasi hindi ka naman nagbubuhat ng mabibigat. Sa ibang part naman, like for example doon sa nagbabalot sa packaging naman, ang ginagawa lang nila, i-double check lang nila yung mga item, tapos i-scan yung barcode, ilalagay doon sa computer, and then babalutin. But kanya-kanyang task yan. So merong taga-bilang at taga-balot, at meron naman yung nag-scan ng mga parcel tapos i-encode nila sa computer. So ganun lang kasimple yung trabaho na meron doon sa clothing warehouse. But again, hindi ko sinasabi sa lahat ng warehouse ganun kadali kasi merong mga warehouse na like sa mga car parts, ganyan. So, mabibigat yung mga items doon. Pero, doon sa na-experience namin ng mga clothing warehouse, doon napakadali lang talaga ng trabaho. Okay? At isa pa sa mga na-experience namin, nung nagtrabaho kami doon sa mga piyesa ng mga robot. Mga robot na to, just to give you an idea, ito yung mga ginagamit sa mga warehouse naman, like sa mga malalaking warehouse like H&M, Amazon. So, ito yung mga robot na automatically nagpipick ng mga items. So, di ko ma-explain sa inyo ng maayos para ma-picture out nyo yung ginagawa ng robot na to. Basta itong robot na to, siya yung nagpipick, parang substitute doon sa manpower. So, sila yung nagpipick ng mga items sa designated area, and then dadalhin nila doon sa isang particular area, and then mayroong tao doon na mag-double check ng item at ilalagay nila sa system. So, itong company na gumagawa ng mga robot na napasukan namin, napaka-chill lang din ang trabaho namin. So, 8 hours a day lang din, and minsan pag nagpapa-overtime sila, no problem kasi most of the time nakaupo kami at nakaharap lang kami dun sa computer kasi nandun yung diagram kung paano namin bubuuhin yung isang parte na piyesa ng robot na ito. So, ganun lang kadali yung trabaho namin. And then, meron namang ibang area like sa assembling ng mga robot, main body ng robot. Doon nakatayo lang sila. But, still, kung ikukumpara ko doon sa ibang mga napagdaanan naming trabaho, sobrang napakagaan pa rin ang ginagawa nila kasi nag-i-screw lang sila, inihigpitan nila yung mga
parts ng robot, ganyan. Tapos minsan naglalagay lang sila ng mga parts. At sa bawat parts na ikakabit ay may kanya-kanyang tao na nagagawa nun. So hindi yon in a whole robot na isang tao lang yung magko-company or gagawa or bubuo. So bawat station may isang parts or pyesa na ikakabit dun sa robot. Bawat tao may kanya-kanya silang ikakabit na pyesa. Kaya napakadali lang ng trabaho. Although meron siyang tinatawag na takt time, but still achievable pa rin naman. At nai-enjoy pa rin yung trabaho kasi nga nagkakaroon pa rin naman ng time para sa pagpapahinga at minsan nakakaupo-upo rin kahit paano. At doon sa ibang area, like sa packaging naman, so ganun din. Although may part doon na nagbubuhat ng mga battery, ganyan, but still, kaya pa rin naman yung trabaho kasi palitan naman. But overall, masasabi ko doon sa warehouse na, ay doon sa factory na yon na paggawaan ng mga robot para sa mga warehouse ay napakagaan. So, masasabi ko sa mga innovative or technology company, so yun, pwede nyong pasukan. So yun, yun yung mga trabaho na na-experience namin dito na medyo magagaan lang. So ang trabaho namin ay mostly nasa 8 hours lang at minsan nagpapa-overtime man, but still hindi naman problema kasi hindi nga ganun ka bigat yung trabaho at hindi naman sobrang nakakapagod. And then next natin na pag-usapan, ano naman yung mga mabibigat na klase ng trabaho dito sa Poland. So speaking, napakarami. So isa na yun sa nabanggit ko kanina, yung sa car parts, di ba? So doon kasi warehouse din po yan, nagpipick kayo ng mga items at may mga time talaga, mostly talaga nagbubuhat ka at mabibigat yung mga piyesa ng sasakyan na bubuhatin mo. Imaginein mo yung isang buong brake disc, ganun kalaki. Mga pang truck, minsan bubuhatin mo yan ng mano-mano kasi wala namang mga special tools or mga gamit na pwedeng pambuhat doon. Diba? So, naranasan namin yon kaya ako sinasabi sa inyo. At ang pasok namin doon ay 10 hours and then continuous naglalakad, pabalik-balik. Halos walang pahinga, so nakakapagpahinga ka lang kapag magbe-break time. Diba? So yun, isa yun sa mga masasabi ko na medyo mahirap, challenging na klase ng trabaho. At doon din sa mga chicken factory, yan, may mga area doon na medyo magagaan yung trabaho, meron din namang sobrang bigat ng trabaho. And then sa mga fish factory naman, pag napunta kayo sa mga salmon factory, ganyan, yung nag-fillet kayo ng mga salmon, okay lang yung sa mga naglalagay ng mga maliliit na isda sa lata or sa mga cans, kasi medyo magaan pa yon. But pag napunta kayo sa mga yung nag-fillet ng mga salmon, yan, medyo mabigat po yung trabaho doon, sinasabi ko sa inyo. Lalo na kung ma-assign kayo doon sa taga-pugot ng ulo, taga-fillet ng salmon kasi mabilisan yung trabaho gawa ng meron siyang conveyor. So yun. But depende pa rin yan sa tolerance nyo mga kababayan ha. Kasi merong ibang mga kababayan natin na medyo hindi nga sanay sa mga ganong klase ng trabaho kasi nanggaling sa mga offices ganyan dati nilang trabaho, hindi related sa ganitong klase ng trabaho. And meron namang ibang mga kababayan na game, so okay lang sa kanila kahit ganun ka, medyo mabigat yung trabaho. So accepted nila yan. Okay? And most of the time, like sa mga chicken factory, fish factory, ay ang trabaho doon, 8 to 12 hours. Mostly 10 hours, 12 hours, ganyan. At umaabot pa ng 16 hours. So yun, mga kababayan. Again, inuulit ko sa inyo, nakadepende yan sa trip ninyo. Kung gusto nyo, chill lang yung trabaho at mas marami kayong oras para sa sarili. Diba? So doon kayo sa mga 8 hours lang na trabaho. Okay? Hindi doon sa mga bugbugan, sa mga 12 hours na trabaho. And then, doon naman sa mga gusto makaipon agad, guys. So, doon kayo sa mga laging 12 hours per day at saka 6 days a week. Kami kasi ang pinili naming klase ng trabaho, medyo yung okay lang, sakto lang na kumikita ka. So, ina-adjust na lang namin yon. Medyo nagtitipid kami. So, nagbabudgeting talaga kami para makaipon pa rin kahit paano. So, 8 hours lang a day kami, then 5 days a week. Pero yung iba, pumapasok ng 8 hours a day at saka 6 days a week. Okay? So, meron pa nga minsan, wala ng day off. Meron akong mga kilala dito na nagtatrabaho sa ganyang factory. At ang pasok nila, 12 hours a day. So, doon talaga, 8 hours a day, 12 hours a day, plus 7 days a week. So, tiba-tiba ka talaga doon. Mabilis ka makakaipon doon, sigurado. But, again, mas pinapahalagan pa rin namin yung aming kalusugan dito. So, anhin mo yung pera, di ba? Kung magkakasakit ka naman, di ba? So, hindi rin healthy. Kaya, doon tayo sa balance lang. Okay, so nasa na nga tayo. So,
tapos na natin pag-usapan yung mga klase ng magagaan na trabaho and then yung mabibigat na trabaho. So, ano naman yung mga dapat nating i-priority dito sa Poland? Kasi nung bago pa lang kami, napakarami naming mga pagkakamali, mga maling hakbang, ika nga. Dahil mas hinanap namin yung trabaho na magaan at kikita ka ng malaki. Which is, napaka-imposible yan dito. Ang isa sa mga masasabi ko na dapat nyo talagang i-priority dito, mga kababayan, ay ang inyong legal document. Like, bago ma-expired yung inyong visa, dapat nakapag-apply na kayo ng TRC. Okay? So, itong TRC na to, or Temporary Residency Card, ay napaka-importante nito. Lalo na ngayon kasi kahigpitan na dito sa Poland. Okay? So, yan mga kababayan, unahin natin or i-priority natin yung ating mga legal documents. Kasi kapag meron ka na nun, halimbawa, nabigyan ka ng 3 years na TRC, pwede ka nang, malaya ka nang makakapamili ng trabaho na fit para sa'yo. Kung gusto mo magaan, gusto mo yung mabilis ka makakaipon, at yung trabaho na, yun, marami kang oras para sa sarili mo. Kasi yung iba nating mga kababayan nga, mas gusto nila yung nai-enjoy nila yung buhay nila dito sa Europe or dito sa Poland. Diba? So yun mga kababayan, yun yung pinaka-importanting bagay pagdating nyo dito. Hanapin nyo yung company or agency na nagpa-process ng mga legal documents. Yung dinadaan sa legal, ang mga dinadaan nila sa tamang proseso or legal na proseso ang pag-hire sa inyo. Okay? So, priority nila na mabigyan ka ng legal documents like TRC versus doon sa paghahanap ng mas malaking salary at mas magaan na trabaho. Minsan, kailangan natin mag-sacrifice ng konting panahon. So, kahit mga within 1 year, so pagtiisan na muna natin. Ang importante, makapag-start tayo na makapag-process ng TRC. So, tiis-tiis muna kahit medyo mababa yung offer sa inyo, kahit na medyo mabigat yung trabaho. Wag lang po aabot sa part na, syempre yung magkakasakit na kayo dahil sa sobrang hirap ng trabaho, ay hindi naman po tama yun. Dito naman, pwede nyong ireklamo yung mga mapang-abuso ng mga company. So, meron namang mga sumbungan talaga dito. Tumutulong para sa mga foreigner na katulad natin, mga foreign worker na katulad natin. Okay? So, yun mga kababayan, sana ay nagkaroon kayo ng idea sa video natin na to. At sana pagdating nyo dito sa Poland, i-consider nyo yung mga advice at yung mga payo ko sa inyo, like yung i-priority yung legal documents kasi napaka-importante po talaga niyan dito. Diyan kami nagkamali nung mga baguhan pa lang kami dito sa Poland. Kaya mas lalong natagalan yung process ng legal document namin dahil palipat-lipat kami ng mga agency, ng company, palipat-lipat kami sa iba't ibang trabaho. At hindi namin, in-ignore namin yung ma-process kaagad yung aming legal document. Until dumating kami sa time na wala na kaming choice. Naipit kami sa isang company na which is hindi namin gusto yung trabaho doon. Naipit kami doon sa company na yon at wala kaming choice kundi magtrabaho at i-process yung aming at antayin na ma-process yung aming document. So, yun guys, sana ay marami kayong natutunan sa video na to. So yun mga kababayan, kung meron pa kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba ng video na to. At sasagutin po natin yan kapag may bakanting oras. Okay? Maraming salamat po sa panunood at see you in our next video.